Finally. Ang daming finally, honey. Sobrang bilis talaga ng araw at parang kumurap nga laang ako ay heto nga at Lunes na naman. Nakalibre nga ako ng pambaon ngayon dahil si Criminology nga ay umattend ng birthday party kahapon at ito nga ang kanyang uwi. Iyan nga ay salami at saka embutido at may kasama pa nga iyang pansit malabon pati na nga ng cake. Sabi ko nga ay bakit hindi morcon ang kinuha mo dahil mas masarap ang morcon sa salami. Charing. Anyways, kahit ano pa yan basta libre ay masarap. Charing. Naiprito ko na nga embutido at saka ang salami at ipaghanda ko na nga ng babaunin si grade 7 tsaka nga si Yums. Silang dalawa nga lang ang pinaghanda ko ng baon dahil wala naman pasok si ABM pati na nga si Criminology. 1 week ngang online class si ABM at si Criminology naman ay Miyerkules pa ang pasok. Sabi ko nga ay medyo makakatipid ako ng baon. Heto na nga si grade 7 at si Yums nakakain na nga sila at kasalukuyan na nga naghahanda para nga pumasok. Pinababayaan ko na nga silang magkanya-kanya ng bihis para nga matuto at ang tanging nagagawa ko nga lamang ay ihanda ang kanilang mga isusuot. At pagkaalis naman nila ay gumayak na nga rin kami para nga umalis. Check up nga ng kapatid ko ngayon at ako nga maghahatid sa kanya sa bayan sa May Pretil. Pagpunta nga namin sa Pretil ay dumating nga kaagad ang bangka at nung makasakay nga ang mga pasahero ay umalis nga kaagad. May capacity na nga kasi ang mga bangka at kapag nga na-meet na nila yung capacity na yun ay umaalis din kaagad. At required na rin ang pagsusuot ng life jacket habang ikaw ay nakasakay sa bangka. Marami na nga ang naging pagbabago mula nga na magkaroon ng trahedya at required na nga rin ang pumirma bago ka sumakay ng bangka. At maganda na nga rin iyon para naman sa safety ng mga pasahero. At maya-maya nga laang ay eto nga nakarating na kami ng Binangonan. Ito talaga yung hindi mawala sa mga pasahero sa bangka, yung bang tipong malayo pa ang Pretil, aba ay nagtatayuan na. Akala mo naman ay tatakbo ang Pretil. Nagpahuli na nga kami ng baba dahil hindi nga kami pwedeng makipagsabayan ng baba sa mga pasahero dahil hirap ngang maglakad ang kapatid ko. Nakababa na nga kami at umupo nga muna dahil wala pa nga ang kuya ko na sasama sa kanyang check-up. Dati talaga ay monthly ang check-up ng kapatid ko, buti na nga lang ngayon at every 3 months na lang. At maya-maya nga ay dumating na nga ang kuya ko at talagang nag-absent pa yan para masamahan lamang ang kapatid ko sa kanyang check-up. Siya lang ang sasama sa check-up at ako pa rin ang mag-uuwi sa kapatid ko. At habang inaantay ko nga sila ay namili nga ako ng kaunting paninda sa tindahan ng aking inay. Hindi nga ako pwedeng mamili ng marami dahil alam nyo naman na may limit ang mga kargada sa pagsakay sa bangka. At tapos na nga akong mamili at inaantay ko na lamang sila nang bigla namang sumulpot sa harapan ko si Criminology. Nag-order kasi siya ng patch para sa kanyang uniform at titingnan nga daw niya kung dumating na pero hindi pa nga dumarating at nauna nga yun sa mga kaklase niya. At dahil medyo matagal pa nga ako mag-aantay, yung iba ko nga pinamili ng mga frozen ay pinadala ko na nga rin sa kanya. And finally, pagkatapos ka na mahaba akong pag-aantay, eto na nga dumarating na nga yung mga nagpa-check up. Medyo malayo talaga yung pinagpapacheck upan ng kapatid ko at kailangan mo talaga mag-antay ng matagal. Pumirma nga laang kami para makasakay kami sa bangka at eto na nga pauwi na nga kami. Yun lang, salamat!